Okay po. Hello po, sir. Bali kami po ang magkagrupo po sa final project po sa theory of programming languages po. Bali ito po yung nagawa po namin application gamit po yung GUI ng Java. Gaya po ng sa instruction, magiging 5 po yung buttons tapos dalawa po yung pagdi-displayan po. Pag hindi pa po nakakapili ng buttons po, hindi pa po lalabas itong or magiging enable ang paggamit itong tatlong buttons po. Okay po. Simulan po natin sa pagpili ng file. Bali, ang una po namin gagamitin ay itong isang file na to. Dito po sa baba ipapakita ko ano po naman ng file tapos ayan, dahil nakapili na po ng file, naging enable na po yung button para sa lexical analysis. Ayan, dito po papakita po yung results. Tapos after po nung mapindot, naging, na-enable naman po yung syntax, tapos na-disable po ulit yung lexical. Ayan. Ayan po, kagaya. Ito po, yung sa results po, syntax is correct. Tapos na-disable din po siya since nag-enable na po yung semantic. Ayan, semantically incorrect daw po yung file. Kasi po, 2.0 po eh. Tapos ayun po, pag pinindot ko po yung clear, mawawala po yung results. Tapos mawawala din po yung laman po ng file. Ayan. Bali, sunod po naman namin pipiliin ngayon ay yung magpapakita po ng syntax is incorrect na results po. Ayan. Ito po. Ayan, nakapili na po kaya naging enable na po yung lexical analysis. Pag pinindot ko po yan, lalabas po yung results. Tapos pipindutin ko po yung syntax analysis. Ayan. Since incorrect po yung lumabas, hindi po lalabas itong hindi po ma-enable po yung semantic analysis since ayun nga po. Bali, yun po yung nakalagay po dun sa file kaya sinunod po namin. Tapos ayun po, clear po namin. Papakita ko lang po sa inyo na pwede po nating i-disable po halfway po nung habang ginagamit po yung file po. Ayan, wait lang po. Ayan. Sabihin po natin na nasa lexical analysis po kayo tapos bigla niyo po nagustuhang mag-clear. Ayan, pwede rin po. Ayan. Bali, ayun po. Susunod po, ipapakita po namin yung mga codes po. Hello po sir, katulad po sinabi ni Simon, ako po ang Marco Angelo de Dios. Ito po ang unang papakita namin ay ang import modules po. So yan po yan. Ang kasunod po ang global para po sa action perform na makikita natin mamaya sa baba. Ang kasunod naman po ay yung para sa base at mga panels po namin. Yung mga buttons po, una, yung open file button. Kasunod, yung result, yung file content label, yung lexical analysis button, syntax analysis button, semantic analysis button, and declare button. Uh, so, ulitin lang po namin sir, ito po ay mga buttons lang. Tulad po nito. So, ang kasunod po ng code ay para po doon sa open file button. So, ito naman po nagpapagana doon sa buttons. So, pag nag-open tayo ng file button, mapipili po natin kanina. Katulad na nakita natin kanina, mapipili po natin yung mga file. Kasunod naman po, ito po yung lexical analysis button. So, once po napili natin yung file, magiging open na po yung lexical analysis button. At di-display po yung lexical analysis. So, pag mag-open po ng lexical analysis, doon pa lang natin makikita yung syntax analysis button na mag-brighten po siya. So, doon pa lang natin siya ma-enable na ipili. At yan yung code po para mapapakita. Yung kasunod naman po, same thing, pero para sa kasunod, yung semantic analysis button. Yan po ang code po namin dyan. And once na pakita na po yung semantic analysis button, or even any of them po, yung clear button naman po. Ibibigay naman po namin yung kapag para kay Kat or Kuya Treberger Harakalba. Nakamute pa ata si Kuya. So po, thank you. Okay, so para naman po sa side ko, ako po si Trev Calma. Simulan natin. Explain natin yung tatlong back-end code. So, una yung lexical. Sa baba po niyan, sa
taas po palang part ng lexical, makikita nyo yung mga arrow downs. Hindi dyan, sa bababa. Okay, sa from line 20 plus, okay, yan mga arrow down, mga outputs po yan. Tapos sa line 48, makikita nyo yung contains method. Sinecheck yan kung yung array ay nagko-contain ng string. Sunod ay yung center method, which is sinesenter nyo lang yung text. Next naman, ito na yung lexical analyzer po. Nagbabalik siya ng string to the array. Ini-input niya, chinecheck niya. So, may mga supported data types po tayo. Tapos, ito na sa line 72 is yung mga regex po ng lexim. Okay, next po sa may baba, sa line 94, i-check niya na kung anong mga lexim yon, assignment operator, delimiter, data type value, identifier operator, or kung invalid. Okay po, next po is yung sa syntax natin. Sa taas po niyan, makikita niyo kung paano ginamit namin paano namin in-output. Okay, papakita muna namin sa inyo yung image po, yung image ng aming DFA, kung saan nakalagay po dyan itong bawat state, tapos kung paano sila nag-move from one state to another. Okay po, balik tayo sa code. Pagbalik natin sa code po ay nandyan yung sa may baba, yung sa syntax method natin, syntax analyzer. Okay, sa may baba po niyan, makikita nyo na parang kahalo na rin yan yung pag-check niya ng arrow. So, pag-display niya. Okay, sa taas nakita nyo sa line 72, nag-start tayo sa Q0 state. Okay, sa line 95 naman, nakikita nyo may switch case tayo dyan. Kapag nakita siyang data type, lilipat tayo sa Q1. Line 103, kapag may identifier, lipat tayo sa Q2. Line 113, kapag assignment operator, mapupunta sa Q3. Okay, so, and so on po. Sa baba niyan, makikita natin yung mga final state natin, Q0 at Q6, tsaka lang siya magre-return true. Kapag hindi ganon, return false. Punta lang tayo sa semantics. Semantics.java, sa taas niyan, makikita niyo po yung kung paano namin in-output. Okay, so sa may baba, punta tayo sa semantics analyzer method. Okay, yan. Okay po. Diyan ay makikita yung mga supported data types. Data type analyzer po pala yan. Magre-return siya kung anong data type yung binigay natin sa kanyang target. Sa baba pa niyan, Kuya Erwin. Yan, semantic analyzer. Okay, sa 138, chinecheck niya yung data type identifier delimiter na special case. Okay, sa may baba niyan, sa 145, i-check, i-ready niya ano ba yung data type ng variable. Tas tsaka niya iisipin kung ano yung type result, which is yung mga ano yung data type sa kanan ng assignment operator. Okay, so after mong malaman sa line 172, okay, check niya kung yung variable type ba ay equal sa type result. Yun lang po mula sa amin. Maraming salamat po. Thank you po.